Bagamat humingi ng paumanhin si Attorney Vitaliano Aguirre sa impeachment court, nagpa siya pa rin itong kasuhan siya ng contempt of court. Inabsuelto ng mga senador si Aguirre at ngayon tuluyan ang bumalik sa dati niyang buhay bilang abogado. Nakilala ko rin ang mga kapatid ni Aguirre. Ang tanging bagay na lang daw na natira sa pagkabata nilang magkakapatid ay ang kanilang mga pusod na ibinalot ng ina sa tela at pinagsama-sama sa isang lalagyan. 1944. Nung naghahanap ako ng picture, mga ilang gabi na rin akong dun sa lumang aparador ng mother ko dun sa kabilang bahay. Nakita ko ito na 9 na piraso nung binilang ko. Sabi nung isang matanda na kamag-anak namin, ito daw yung pusod namin magkakapatid. Nakatali siyang ganun. Tapos nakalagay dito sa supot na 1944 pa. Pamana rin daw na maituturing ang kanilang mga pangalan. Si Attorney Vit pinangalan after sa lolo nyo. Grandfather, paternal side. Si Tita Baby pinangalan after Grandmother. Paternal din. Paternal. So lolo, lola. Kayo po? After my mother. Kayo po? Mother side. Grandmother. Grandmother. Kayo po? Kapitbahay. So talaga may pinanggalingan. Sa gitna ng masayang kwentuhan, naibahagi rin ng kanyang mga kapatid ang pagiging spoiled ni Attorney Vit at iba pang kapilyuhan nito nung kanilang kabataan. Kasi nga matalino. At saka yung lolo namin, yung lolo Vital Talagang namin. pampered siya. Ano yun eh, politiko rin. So spoiled. Spoiled si Attorney Vit. Proud na proud yung lolo. Kaya kahit hindi makayamanan, ay naibigay pa sa kanya yung... Oo, talagang. So binubuko ka na dito, Attorney Vit. O, bilang nagkakabukuhan tayo. Gawa nga nung pag-treatment sa akin ng lolo. Pati ibang mga apo niya, parang nagsiselos. Kasi Sa kanya favorite lahat. siya. Talaga, oo. Nung tayo nakasama niyo siya, ano siya, seryoso? Sa pag-aaral, ano ba? Ang nare-remember ko, lagi siyang basa ng basa, ganun. Yun nga, one time yun, nung nagre-review na siya. Sa isang kwarto lang siya nagre-review. Lahat nare-remember ko, ang kwarto niya, silence, lahat yung handwritten lang na silence, ha, hindi yung, di ba ngayon, ang mga nagre-review talagang umupo sa mga kondo. Siya hindi, sa isang kwarto lang. Sa murang edad, namulat na raw si Aguirre sa mundo ng politika. Naging Vice President ng Mulanay, Quezon ang kanyang lolo na si Vitaliano Aguirre noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Vice President ang tawag sa Vice Mayor ng panahong iyon. Ang kaniyang ama naman na si Alfaro Aguirre naging Mayor ng Mulanay, Quezon noong 1967 hanggang 1971. Bukod sa lolo at ama, ang kanyang nakababatang kapatid na si Fidel Aguirre ay naging OIC Mayor din noong 1987. Maging si Attorney Aguirre tumakbo bilang congressman noong 1987 sa 3rd District ng Quezon. 41 taong gulang pa lamang siya nito. I was so naive. I was a new lawyer that I thought that with the Korea Revolution, the Filipino voters have already become more mature. In other words, kasi dito money politics ang umiiral eh. Up to now, I thought then, tapos na siguro ang money politics. So I ran for Congress. Hindi naman pinalad na manalo, ipinagpatuloy na lamang ni Aguirre ang pagiging isang abogado. Kung tatakbo ba kayo, sir, tingin nyo mas malaki yung chance nyo ngayon considering alam naman natin na mas sikat kayo at this point in time? Sa akin, still premature. What's happening, hindi pa yan sign that I could successfully run for any political position. Kaya, tinatanggap ko lang yung nangyari sa akin. But I have no obsession on anything. Politics is an option, definitely, at this point in time. Yes, because we are family politicians. Pero bago pa man magkaroon ng hilig sa politika, una siyang nabighani sa pagsisid sa dagat sa kanyang probinsya. Ang ginagawa pag pumupunta ko dito, number 1 is swimming ako. Kasi kahit nung kami elementary grade years namin, malimit na kami napaparusahan ng principal because we were late, because we were swimming. And
Yun ang parang tradition dito sa Mulanay na pag ang isang lalaki ay nandun na sa ganong edad, 3-4 years old, tatapo ka na ng father mo. So bahala ka nang lumungoy patabi. Maganda talaga dito. Ang lahat ng karanasan niya bilang probinsyano, nadala niya kahit malayo na ang kanyang narating. Maraming tao dito. Sa tingin mo, paano nakatulong yung pagiging, sabi mo nga kanina, di ba, probinsyano at heart? Yung good manners and right conduct, together with the teachings of your parents, rearing of your parents, talagang pinapractice namin ito. So, sa probinsyano magagalang, up to now, pag matatanda sa amin, dati yung former teachers namin, nagmamano pa kami. Because those are signs of respect. Sir, yung paulit-ulit yung pagsabi ng respeto, may pinariringgan ba kayo dyan? Well, ito, bato-bato sa langit. Pero sinabi ko na yun eh. Binalikan ni Attorney Vit ang Mulanay Elementary School kung saan siya nag-aral. Nakilala namin ang dalawa sa kanyang mga naging guro. Ayon sa kanila, disiplinadong estudyante raw si Aguirre. Nung nagkita ko siya, ay sabi ko siguro ay talaga namang meron siyang dahilan kung bakit nagkaganon siya. Dahil naman tinuturoan ko yung mga yan ay all eyes and ears sa pakikinig sa mga Ngayon, kino-cover Diba siya yung nagtatakip ears niya. ng mukha, naman, wala naman. At yan ay talagang well-behaved sa klase. Nakita ko po sa TV yun. Akala ko naman po siya ay hindi ko na pinansin. Akala ko siya nangangalay lamang na nakapatong na gano'n. Ipinasyal din kami ni Aguirre sa plaza kung saan madalas silang tumambay ng kaniyang mga kaibigan. Lumipas man ang panahon, matatag pa rin ang kanilang samahan na kung tawagin nila ay Lightbringers. Halos buwan-buwan kasi, nagkikita-kita pa rin sila sa Mulanay. Ang original members namin ay nasa 61. Marami nang nasa abroad, maraming ang nasa abroad, mga lalaki. May nasa abroad. Over 60. Over ng pagka-abroad ng iba. Overstaying na. Doon naman tayo lahat pupunta eh. Hindi rin napigilan ng mga magkakaibigan na pag-usapan ang kanilang masasayang karanasan at kalokohan nung araw. Minsan may bulaw pa. Tanda ko nung ako'y maglaya sa bahay, punta ko dito. Dito ko tumuloy kay Salsina. Ang walang maleta, walang traveling bag doon. Ang pinaglangin ng damit ko, carnation. May tali. Ganun lang talaga. Aminado ang 65 taong gulang na abogado na kailangan na niyang magpahinga mula sa trabaho at magbigay naman ng sapat na panahon para sa mga kaibigan at pamilya. Actually, I was already slowing down in my practice. Gusto ko sana na ibigay na sa mga doon sa anak ko at saka doon sa junior lawyers ko yung mga kaso ko except yung kinakailangan talaga ng service ng isang veteran or experienced lawyer. Unti-unti, napagtutuunan na raw niya ng pansin ang kaniyang kalusugan, mga hilig at mga taong nagmamahal sa kaniya. Itong lahat ng sa buhay natin, mayroong talagang lessons to be learned eh. So, I believe that every person could learn something from somebody. Every person could be sorry for what he has done. Kaya, I would give the benefit of the doubt that because of what happened, both of us learned the lesson. Maanghang na salita ang binitiwan ng huradong si Senadora Miriam Santiago. Gumanti naman si Attorney Vitaliano Aguirre sa tahimik na paraan. Pero tila naging aral ito hindi lamang sa publiko kundi pati sa mga huwes ng impeachment court. Ito ang anggulo ni Attorney Vitaliano Aguirre. Isang mukha, iba't ibang pananaw, isang kwento. Ito ang anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.